Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Napakalaki ng parte ng college life ko sa aking buhay paranormal. Ito kasi ang part ng buhay ko kung saan ako natuto mag-aral ukol sa paranormal at dito din ako naging aktibo sa mga gawain na may kinalaman dito. Dito nga nabuksan ang aking sixth sense o ESP, extrasensory perception, at una ko maranasan makakita ng multo. Naging isa ako sa tanungan ng mga misteryo at katatakutan, hindi lang ng aking mga kaklase, katrabaho at mga kamag-anak, kundi maging ng mga kapwa ko miyembro ng forum at mga friends sa Facebook. Naging tanyag ako sa pangalang Black Hat at may sariling account pa nga sa Facebook. Dahil lang talaga sa mga peking psychic, kaya nawala yung account ko na nag-start pa noong 2009. So itong ikukwento ko, isa sa 3 kwento ng mga karanasan ko sa paranormal noong ako ay nasa kolehiyo pa. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi, pero promise, ito ay tunay na naranasan ko at walang halong biro. So start na tayo. Tinanong kami ni Trek, kayo ba? Nakita niya na ba siya? Kinakausap niya kaming dalawa ni Maki. Nagtinginan lang kami at umiling-iling. Ay bago lang pala tong mga ito. Ang sabi pa niya, sigurado kapag inabot sila dito ng gabi, malamang makita na rin nila siya. Hindi ko talaga maintindihan kung anong tinutukoy niya. 2 minuto pa lang naman kasi akong nakikisali sa kwentuhan nila. 3 minuto pa nga bago ko magets ang kanilang pinag-uusapan. Baguhan lang kami ni Maki sa trabahong iyon. Magkaklase kami at magkaibigan, pareho ring natanggap bilang mga student assistant maintenance, isa pribadong kolehiyo na yun. Akala namin nagbibiro lang sila. Nang biglang basagin ni Kuya Manny, isa sa mga teknisyan namin, ang katahimikan. Ang sabi niya, tapos may nakita ka sa bubong na nakasabit, sabay sabing wa, sabay tawa. Napuno ng tawanan ang buong kwarto. Nagsalita din si Franco. Naalala ko pa yung dati, di ko talaga iyon makakalimutan. Nasa CR ako ng faculty para maglinis. Kumakanta ako noon tapos bigla na lang akong nagulat nang may sumabay na boses ng babae. Huminto pa nga ako para pakinggan. Meron talaga, kaya napatakbo na lang ako. Mumiti lang si Miss Len, ang receptionist namin, na para bang di natatakot. 6 kami noon sa reception area, pinag-usapan lang ang multong iyon. Bigla namang ikinuwento ni Miss Len, ang karanasan niya, kayo nga puro paramdam lang. Ako kaya, nakita ko talaga ng personal. Nagsiyo ako noon sa faculty tsaka nanalamin. Tapos may nakita na lang ako bigla sa likod ko, na babaeng nakapula na t-shirt. Sabi ko, Nancy, huwag ka namang pasulpot-sulpot bigla. Tinatakot mo ako eh. Nanginginig na silang lahat sa takot, maliban sa akin. Alam ni Maki na mahilig ako sa paranormal dahil mahilig ako sa katatakutan. Paranormal researcher pa lang ako noon. Nag-aaral mag-isa. Noong mga panahon na iyon, parehas kaming nasa first year college. At iisa lang ng klaseng pinapasukan. Pagkatapos nun ay umalis kami sa lugar na yun. At umakyat na sa 3rd floor para maglinis ng mga kwarto. Bawat isa ay may kanya-kanyang ghost story at hindi namin alam na kami na ang susunod na magkakaroon ng sariling kwentong katatakutan. Isang araw ay 3 kami nila Maki at Trek na busy sa paglilinis ng mga kwarto sa 3rd floor. Nagpaalam akong hugasan lang ang map at dahil nasa 1st floor kami naglilinis ng mga map. Ibig sabihin ay kailangan kong bumaba at iwan sila. Nung pabalik na ako, ay narinig ko silang dalawa na sumisigaw. Binilisan ko ang pagpasok sa kwarto at tinanong sila kung anong nangyari. Tinanong din nila ako, imbes na sagutin kung gaano na ako katagal sa labas ng pinto. Sinabi kong kararating ko lang. Natakot sila lalo nang malamang sila lang pala ang nasa floor na yun. Sinabi nilang may sumisilip daw sa kanila mula sa labas at imposibleng tao ito. Sem break yun at walang klase. Ang tanging naroroon ay kami, guard na nasa baba,
admin na nasa office, at ang mga nasa library na mga OJT kahit natatakot, kinailangan naming tapusin ang lahat para makaalis na. Mayroon namang isang beses, nasa loob ako ng room kasama ang mga kaklase. Dahil wala namang instructor ng mga oras na yon, kung ano-ano lang ang ginagawa namin. May ibang nag-ingay, may nagkwentuhan at may lumabas. Maya-maya ay dumating ang mga classmates namin na lumabas. Billy, hinahanap ka ni Sir Ares. May ipapakita daw sa'yo. Tinanong ko sila kung bakit, may gusto daw panood sa akin at magtatanong na din daw. Pagdating ko doon, hawak ang cellphone, inabot sa akin ni Sir Ares ang device para panood ang isang video na nakuhanan ilang minuto lang ang nakakalipas. Pinanood ko ang video. Sa video, makikitang kinukuhanan ni Sir Ares ang kanyang sarili habang kumakanta. Saglit niyang kinuhanan ang mga nasa harapan niya at tinapat din sa kanya pagkatapos. Sa mga sandaling ito, siya na lang ang nakukuhanan ng video habang kumakanta at ang mga kahon ng mga papel sa likod niya. Nang maya-maya ay may sumilip mula sa likod niya. Kuha ng kamera ang ulo hanggang dibdib ni Sir Ares, pero mapapansin na sa may bandang balikat ay may sumilip pero bumbunan at noo lang ng babae ang nakita. Malalaman mong babae yung sumilip kasi mahaba at bagsak ang buhok niya, pero hindi nakita ang mata. Kumakanta lang ako. Yung mga OJT nasa harap ko. Wala namang tao sa likod ko, puro kahon lang. Ang sabi pa ni Sir Ares, pinaliwanag ko na si Nancy ang nagpakita. Baka gusto lang magpapansin. Pagkatapos nun, balik lang sa normal dahil kahit natatakot ay kailangang magtrabaho. Pero sino nga ba ang babaeng nakapula? Iyan din ang katanungan ko nung unang araw ko sa trabaho. Doon ko din nalaman na hindi Nancy ang tunay niyang pangalan. Ito lang ang pangalan na ibinigay ni Kuya Manny para mabigyan siya ng identification. Bakit po ba namatay si Nancy? Ang tanong ni Maki. Naalala ko yung nasa loob kami noon ng reception at ang sabi ni Miss Lien, dati kasing bahay ito, tapos sa kabila ay pabrika ng tela. Nang nasunog ang building na ito, kasamang nasunog si Nancy. Kaya kapag nagpakita siya sa inyo, tawagin niyo lang siya sa pangalan niya. Ang huling beses na narinig kong kwento tungkol sa kanya ay galing kay Kuya Manny. Naglalakad siya sa koridor ng second floor, sa pagitan ng technical at computer laboratory, nang nakakita siya ng dalawang paa naglalakad sa loob ng technical lab. Baka naman nagpapasalamat lang siya sa lalaking nagbigay ng pangalan sa kanya. At baka gusto lang magpakita ng ebidensya na totoo siya. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.